ko yan, si Reverend Father Douglas Badong, makakasama ho natin mula po sa St. Joseph Parish sa Gagalangin, Tondo, Manila. Nailipat na. No? Father Douglas, good afternoon. Live kayo sa RMNDZ XL Manila. Si Radyo Man Lourdes. Yes, hello po. Good afternoon po sa lahat po ng mga nakikinig at sumusubaybay po sa programa ngayong hapon na ito. Father, Yes, sa panig po o sa bahagi po ng simbahan, kasi lumalabas na marami na raw pong magsing-iro, magkasintahan, yung ayaw na magpakasal. Okay, sama na lang tayo, wala nang kasal. O kaya sama muna tayo bago kasal. Pero lumalabas sa pag-aaral, ang dami na raw ayaw magpakasal. Sa tingin niyo po bakit? siguro dahil talagang marami pong sa henerasyon natin ngayon, marami talaga ang medyo traumatic ang kanilang karanasan sa kanilang pamilya, sa mismo mga magulang na kung ano yung nakita nila. Kaya nung sila'y lumalaki, parang nagdududa na sila kung ano bang yung pagtingin nila sa pag-aasawa. Kasi yung naranasan nila mismo sa mga magulang. Ang malaking factor po kasi yun eh. And then pangalawa siguro talagang malaking impluwensya na rin yung mga influencer natin, yung mga iniidolo nila, yung mga napapanood sa mga pelikula. So, ganun po yung mga factor. Lahat yan talagang panlabas. Siyempre, malaking pagkukulang din dahil yung mga pamilya, yung mga mag-asawa, hindi nagsisimba, hindi sinasama yung kanilang mga anak, kaya hindi natututo doon sa mga aral na dapat matutunan mula sa simbahan, mula sa turo ni Kristo, siyempre. Father, hindi ho ba naaalarma ang simbahang katolika dyan? Kasi nung panahon natin, talagang kasal muna bago pagsasama. Ngayon, parang hindi na parte ng pagsasama ang kasal. Hindi na pinag-uusapan. O nga, madalas nga sinasabi ko yan kapag may mga nagpapabinyag. Talagang straight to the point na hindi porket may anak na ay mag-asawa na at wala silang karapatan tawaging mag-asawa. Ang simbahan naman, halimbawa sa amin sa St. Joseph, lagi kong inihikayat na libre na ang kasal sa parokya kasi lagi nilang sinasabi, wala pang pera, mag-iipon pa. So, yun yung mga ganun eh. Pero siyempre nakaka-alarma din dahil anong klaseng morality ang umiiral sa lipunan ngayon dahil siyempre malaking factor din talaga, halimbawa sa mga lingkod bayan natin, sa mga senator, congressman, na sila mismo ay talagang mula nga sa Pangulo dati, di ba? Para bang ninonormalize natin na pwedeng magsama ng hindi kasal, pwedeng maraming asawa. Maraming asawa, maraming babae. At dati nakakahiya yun, pero ngayon lantaran na ang mga babae okay lang na sumasama sa may asawa. So para mga ganun. Pero siyempre, sa bahagi namin bilang simbahan, alarming yon at isang hamon sa simbahan na talagang pagporsigihin din yung pagbibigay ng katisismo o pagtuturo, ganyan. Pwede bang isama? Nung panahon ko kasi, Father, meron kaming values education sa school. I don't know lang sa mga mag-aaral. Meron pa ba kayo? Wala na, no? Meron kaming values education. Hindi ko lang alam, Father, sa mga sa ngayong mga mag-aaral ko meron pa. Sa ngayon po, sa public school, wala na eh. Oo. Tinatanggal na nga nila yung religion classes eh. In disguise na in respect to other religion daw. Lahat naman ng religion may Diyos. Lahat naman ng religion mayroong mga turo at halos nagkakapare-pareho tayo pagdating sa pamilya. So kaya lang, siyempre tinatanggal nila eh. Para bang sa private school na lang ang mga religion classes. Malaking epekto kasi siyempre yung mga halimbawa high school na galing na sa loob ng tahanan, medyo problemado na yung mga magulang. Tapos wala pang mag-guide sa eskwelahan kasi hindi i-discuss dahil wala sa kanilang subject matter. Father, sa kabuuan, ano po ang gagawin o ginagawa ng simbahan para hindi tuluyang para hindi maging normal, no? Para hindi ma-normalize yung ganitong, alika, sama muna tayo. Pag di tayo okay, at least, bye. Walang problema. Sa simbahan talaga, kailangan talaga din diretsahin. Hindi pwedeng parang lagi na lang
ay baka may ma-offend. Hindi ganoon eh. Ang turo kasi ng simbahan para kahit mismo si Kristo eh. Kung ano yung sinasabi niya, talagang makakasakit ito, pero yun yung makakapagligtas naman. So hindi porket nagsasama na at maraming nagsasama, okay na yon. So mananatili pong kasalanan yung pagsasama ng hindi kasal. Pero yun nga din po, tiyakin ninyo kung magsasama kayo o magpapakasal kayo, ay handa talaga kayong kilalanin ng isa't isa, tanggapin ang kahinaan ng isa't isa, magtutulungan. Hindi yung, minsan nung nagsasama pa ng hindi kasal, okay sila. Pero nung nagpakasal, biglang nag-isip na maghiwalay na lang. So mas nagiging komplikado. Father, Kaya, maraming salamat po sa inyong oras at maraming salamat po sa inyong panahon, sa inyong po Okay. mensahe sa ating mga kababayan, sa mga magkasintahan, sa mga nagsasama dahil ang usapin ay walang pera, mag-iipon pa, kaya sama mo na sa isang bubong. Yes, wow. Yes, Father, sa Yun inyong po, po mensahe. hindi dapat po maging dahilan yung pera, no? Kung talaga nagmamahalan, lumapit kayo sa Diyos, humingi kayo ng basbas. Pero tiyakin ninyo na handaan yung mahalin na siya isa. Dahil kung may pagdududa, mas mainam wag kayong magpakasal at isipin yung mabuti. Baka mas mainam na maghiwalay kayo. Pero yung suporta doon sa anak, yung lahat ng magagandang halimbawa at aral, kailangan ibigay doon sa bata. Kasi mahirap din naman na hindi nga kayo kasal, tapos nagbubugbugan naman kayo sa harap ng mga bata. So lalong nagkakaroon ng masamang impact doon sa pananaw ng bata. Father, maraming salamat po sa oras. Mabuhay po kayo. Thank you po. Salamat po. Merry Christmas po. Merry Christmas. Si Father